Hello po mga kababayan at kaibigan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Pasensya na po kayo mga kaibigan at kababayan, nandito po tayo sa loob ng sasakyan kasi meron po tayong pupuntahan, no? Manunundo po tayo ng bata sa school. Sabi ko para mabago naman ang ating setting sa loob ng sasakyan. Kinakati pa likod ko, grabe. Pasensyahan nyo na, naka-sunglass tayo. Masakit po ang mata ko pag sobrang liwanag, ano. Ayaw ko namang manalamin pa kasi feeling ko bata pa rin ako. Yung feeling mo bata ka pa rin, isip bata ka pa rin, pero sa edad hindi na pala. Saka yung sa katawan. So bago po tayo magsimula ng ating maiksing topic, ayan po yung ating piniplex, no, yung Haya Nature Resort. No, nandiyan po ang details, diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. Kung gusto nyo pong malaman ng impormasyon, tawag lang po kayo, mag-send kayo ng email o di kaya bisitahin nyo po ang kanilang website. Nandiyan po yan sa kanilang FB page. At ganun din, i-flex natin si Levi and the Triplets and Bonds Harley, ang ating mga kasamahan at kaibigan sa The Nomads. At ganun din po, shout out sa lahat po ng ating channel members. At patuloy pa rin kayong sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating mumunting channel. At ganun na rin po sa mga kaibigan natin, sa mga kapwa vloggers natin. Shout out kay Tatay Jack Purds Vlog, kay Miss Carclea, kay Kapiel, si pambansang loyalista, no, na-meet po natin siya habang tayo ay sumusuporta rin sa ating mga kapwa vloggers. At doon po sa lahat ng sumusubaybay sa atin, sa mga subscribers, followers, lahat po kayo, malaking tulong po kayo sa ating mumunting channel. And God bless you all po. So punta na po tayo sa ating maiksing topic for today, no? Yung pong usapin ng budget ng OBP and DepEd. Iisa lang naman po ang dyan, no, si VP Sara Duterte, at naisa lang po sila kahapon sa plenary ng House of Representatives at medyo hindi po maganda ang sitwasyon, no. Yung sa mga pure DDS supporters, the Sara Duterte supporters, nagdadalamhati po sila. Kung ako sa inyo, you wear black. Hindi po sanang aasar ako o di kaya gagayahin nyo yung sinisigaw ng mga progressive group, patay ang demokrasya. hindi po ako nang aasar, no. Ano lang po, ako po ay pumapanig sa inyo kasi ako po ay isa ring Duterte supporter, no. Supporter po ako hanggat ang Duterte ay gumagawa ng tama para sa ating bayan. At babatikos din, no. Hindi lang sa Duterte kundi sa pamalaang Marcos din. No, pumapagitna po tayo, no. Wala po tayong kikilingan, pero mostly nasa government po ako, government supporter po ako. Ang hate na hate ko yung mga dilaw, pinks, mga anti-government, unless magbago po sila, no, o magbago sila ng pananaw, no. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, medyo kalunos-lunos yung nangyari. Aside sa budget ng OBP, no, yung particularly ang gustong tanggalin dyan ng Makabayan Black dyan po sa Kongreso. Alam nyo naman kung sino ang mga yan, yung tatlong bugok, no, si Manuel, si Castro at Brosas. Mukhang nagtagumpay po at nagbubunyi po sila. Kung yung mga Duterte supporters o Sara Duterte supporters ay nagluluksa, no, hindi naman siguro lahat, yung mga anti-Duterte ay nagpupunyagi, no, para po silang naka-knockout punch, lalo-lalo na yung mga Makabayan Black. Dahil mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano po yung tagumpay na parang nakamit nila, no. For the meantime, ito munang sinabi ni Castro kay VP Sara Duterte, no, habang nag-i-interpolate siya. Abay nako, yung pagiging bastos niya, hindi niya na po napigilan. Siguro nagpupuyos na rin dito sa galit kay VP Sara Duterte kasi sinabihan ni VP Sara na I hate them. At yung sa isang speech niya, sabi niya, di ba nung panahon pa sila yata nung dinosaur, o di ba mukhang dinosaur naman si si Franz Castro, di ba? O
Sinabihan niya po na spare tire. No, yung parang ano ka lang, panakip butas ka lang. Ang tangi mo lang trabaho as VP ay pag yun, nawala ang presidente, ikaw ang presidente. Spare tire. So therefore, it is a lingo used by stupids. It is a lingo used by idiots. Sorry naman po no kung nakakapagsalita ako dito ng mga ganyang bagay. Kasi hindi ko po ma-describe kung ano ang dapat sabihin sa mga taong ito eh. Ginamit mo yung plenary ng House of Representatives, just to say that, to demean the second highest position in the land. Sino ka? Hindi porket nandiyan ka sa Kongreso, ano ka na, ikaw na ang may karapatan dyan. Remember, niluklok ka din ng taong bayan dyan, yung mga taong bayan na kasing kitid ng utak mo, na kasing estupida ng utak mo. No, kung meron kang galit dyan, huwag niyong dayanin dyan. Make the whole of the plenary of House of Representatives a sacred one. Anak naman ng siopaw. Wala na talagang galangan, wala nang yung decorum, walang etiquette. Anong ginagawa dyan ng ethics committee? Dapat House Speaker. Hindi dapat yan allowed yan. Kung galit man kayo kay BP Sara, hindi nyo dapat yan dinadala. Ibinastos ninyo eh. Meron ba sa Constitution na tawagin mong spare tire ang BP? Saan mo nakita yan? Sa Wikipedia, nabasa ko po mga kababayan, kung sino man po ang gumawa nung ganun sa Wikipedia, isa ka ring palalo, isa ka lang ulalo, isa kang baliw. Di po ba? Nakakagalit mga kababayan, even though na hindi naman ako DDS, supporter po ako ng Duterte. Pero this time, wag naman tayong ganyan. Kung may galit kayo, daanin nyo, lumabas kayo dyan. Huwag nyo gawin dyan sa Hall of Congress. Bigyan nyo naman ng proper decorum, yung kung saan kayo naghihiring. Anong pinagkaiba nyo sa Senado tulad nila Rapi Tulfo, ni Robin Padilla, si Villanueva, ng mga kala mo ang tatapang, mga pikun. Di po ba? Hindi po yan kalsada. Wala kayong pinipiling lugar eh. Ma-bent out mo lang yung frustration mo, yung pagkapikon mo, diyan ka na eh. Anong gusto nyo? Magsuntukan kayo dyan? Ganyan ba ang gusto nyong ipakita sa mga kabataan natin ngayon na wala kayong pinipiling lugar? Kung may galit kayo sa isang tao, babanatan at babanatan nyo saan man kayo magkita? Di po ba? Baka mismo hanggang sa langit kayo magkita eh. Ganun pa rin ang ugali mo eh. No, yung mga nandyan po, no, sasabihin ko na to, birds of the same feather flock together. O sino nire-representa ng na yan, babae na yan? 'Di ba? Mga teachers, educators. Ganyan ba ang gusto nyong iparating sa mga estudyante ninyo, sa mga tinuturuan nyo na wala kayong proper decorum and you don't respect the second person, no, yung pinakamataas sa bansa, the second highest position? Di pa dapat nagpakita ka nga ng pagpakumbaba eh. Franz Castro, kahit papaano nakitaan ka ng pagiging profesional. Hindi porket BP walang mandato sa 1987 Constitution, babastusin nyo na. Di po ba? Ano ang sinasabi dun sa Office of the Vice President website? Ano ang kanilang mandato? Anong mission nila? To aid. Tulungan. Kung wala palang kwenta yung posisyon na Vice President, tanggalin na yan. Baguhin nyo na yung 1987 Constitution, mag-parliamentary na lang tayo para mawala rin kayo. Di po ba? Sayang din ang pinapasahod sa inyong tatlo. Kasi bakit? Wala naman kayong naitutulong, wala kayong naipakitang mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Party list ka lang. Ilang libo o milyon lang ang kinuha mo para ma-qualify ka, mapasok ka, makakuha ka ng isang seat. Kaya wag kang magmalaki. 32 o 31 something million votes ang boto ni Sara Duterte. Ikaw, ilang libo? Nakakuha ka ba ng 1% ng boto niya? And when you say spare tire, meaning walang ginagawang trabaho ang BP? Come on. You are just a BS. Di po ba? Sino pong nagtanggol kay BP Sara? Yung kanyang sponsor doon. Nakalimutan ko po ang pangalan. Wala po akong kopya mga kababayan. Pasensya na po. Di ba nakakagalit?
Kabastos-bastos. So sabi nyo, nag-aaway kayo ni BP kasi sinabihan na ako niyan, dinosaur, I hate them eh. So what? Take the high road. Erase what erase. Di po ba? Kaso hindi. Talagang binanata mo dyan sa House of Representatives. Di po ba? Buti na lang, hindi ka naman binanatan din ng mga kapwa mo Kongreso, Congressman, Congresswoman. Nirirespeto ka pa. Pero kayong tatlo na makabayang black, you don't know how to respect your colleagues. You don't know how to respect people. Kasi mga ugaling bundok kayo, mga ugaling burak kayo. Pasensya naman. Makainom nga muna ng Starbucks. Mainit pa rin po mga kababayan eh. Kaya refresher muna tayo. No, sorry. Sorry po, pasensya na. Napa-burp tayo. Mukha tayong baby. Nagbe-burp, tinatapik yung likod. Ayun, di ba po ba? O, yan po yung take ko. Bastos ka, Castro. Bastos sa bastos. Ayan. O, eto na po. Dako na po tayo dun sa confidential fund, no? Mukhang nagdesisyon po ang House of Representatives na tanggalin. Ipunta sa ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman daw sa security and intelligence gathering ang confidential fund mostly ng OBP, which is 500 million and 150 million para sa DepEd. All in all, a total of 650 million confidential fund. So sa tingin nila, hindi worth para kay BP na bigyan siya ng confidential fund. Kasi bakit? With the udyok of this Makabayan Black, this BS group na ito, paniwala nila itong mga kasama nilang mga congresswoman at congressman na illegal ang confidential fund. Sa maling pamamaraan ginamit ni BP or DepEd Secretary Sara Duterte ang confidential fund niya. But in reality, in truth, kayo na mismo sa musmang bibig po nila, mga kababayan, sinabi nila, wala kaming nakitang misuse or illegal activity sa paggamit ng confidential fund. Kaya lang silang umangak ng ganyan kasi hindi nila makita yung mga items na ginawa o proyekto ng nilalaman ng confidential fund ng OBP or DepEd. Kasi nga left-leaning sila mga kababayan eh. Di ba? Ano yung gagawin nyo? Tapos itong mga to nagpaniwala. Naniwala sa drama ni Hontiveros na dapat ponduhan na lang daw po ang ating West Philippine Sea. Kung sino man na nandyan, ang PCG, ang National Security Council, yung National Security Council for WPS o yung BFAR o baka yung DND, no? Bakit nyo ililipat? What's the reason? May mga pera naman yan allocated sa kanila. Bakit? Kasi po, ginagamit nyo po ang NSC West WPS para lang po tanggalin ang confidential fund ni Sara Duterte kasi spare tire lang siya. Ipinamumukha nyo sa taong bayan na walang silbi ang BP. Pero sa karamihan po, hindi po naniniwala sa inyo. Ang tanging naniniwala sa inyo ay yung mga katulad yung birds of the same feather, karamihan dyan sa Kongreso. Nagsusulat po ang taong bayan, no? Na talaga namang the demolition job now expanded to the House of Representatives. At mind you mga kababayan nagtawag pa ng tulong itong Makabayan Black. Yung mga former solo nila and lawmakers ay nakipagkita pa kay Martin Romualdez. For what? For what? What's the reason, Mr. Martin Romualdez? Allotted naman niyang confidential intelligence pa sa circular number 15. Di po ba? For what? Nakumbinsi ka ba, Mr. Romualdez? Di ba? Tagumpay na tagumpay ang mga Makabayan Black. Tagumpay ang mga naniwala sa drama ni Hontiveros. Tagumpay ang mga naniwala sa kalokohan ni Manuel, ni Brosas at ni Castro. Tagumpay po sila. Piling po nila, kami ang nagwagi.
I am the winner. We are the champion. Ika nga ng The Queen. We are the champions, my friend. O, di ba? Ayun ang akala nyo. Kayo ang naglatag na ng inyong baraha. Kayo ang naglatag na ng kartada ng inyong bluff sa poker. Palagay nyo ba? Hindi makakagalaw ang OBP of DepEd dahil nawalan sila ng confidential fund? Tatawanan ko lang kayo. Yes, you have your glory time. Yeah. Di ba? You are the champion, but not really. Kaya yung mga DDS, wag po kayong mabahala dyan. Hindi po nababahala si VP Sara Duterte or DepEd Secretary Sara Duterte. Sa usapan nga namin nung kaibigan ko yung consultant ko, sabi niya, Tokis, alam mo, hindi nababahala dyan. No? This is just a bunch of BS. That confidential fund, nasa basang BS. Why? Eto lang, two things, no? Sa akin din, two things. Unang-una, wala nang trabaho si Sara na i-explain pa sa kanila. Naguguluhin siya. Diba? Tulad nung ginagawa sa kanya, nasaan yung 125 million, saan mo ginastos? O na-find out nila, hindi naman pala misuse. At the same time, yung nilagak sa inyong naratiba nitong mga makabayang black at Hontiveros ay pawang disinformation. Why? Kasi hindi pa tapos ang audit ng COA. Ayan po ang nireveal ni Stella Kimbo. So you still have your victory? Sige, bigay na natin. Victory ba yun na wala kayong napatunayan na ginamit sa illegal funding, sa illegal activities, ang confidential fund? Illegal ba yun na hindi ipaalam sa'yo ang confidential fund? Tanga ka na kung di mo naintindihan yung meaning ng confidential. Kasi itong mga makabayan at si Risa Hontiveros are giving us a narrative na ganito kasama ang OBP. Hindi niya maipaliwanag sa atin kung nasaan kung ano saan niya ginamit ang confidential fund. Why? Bakit kailangang ipaliwanag sa inyo ng BP? Para malaman nyo yung sikreto? Kayo po ba? Sinabi ko na secret ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino man unless I told you so. And then someone, even your closest friend, even your mother, even your trusted husband, kinukulit ka. Ano yung sikretong pinatago sa'yo ni Tokis? Ano? Kinulit ka, binilhan ka na ng mamahaling gamit. Pero sikreto Gigib in ka ba? Gigib in ka? Pag binigay mo yung sikreto, therefore you are a person who cannot keep a secret. Hindi ka mapagkakatiwalaan. So ganun po yan. Pag sinabi ng batas na confidential, it is a confidential until there is such law or order na buksan mo ang sikreto. Yun ang naratibang gustong ibigay sa atin. Hindi po ginamit sa illegal na funding ang pera. Hindi rin sila nakakita ng misuse. Ang tanging naratiba, napakalaki, confidential kasi, at ginamit sa napakaiksing araw. Nag-quakey ang BP. Diba? Wala ni isa man lang mag-file ng kaso sa kanya ng impeachment o whatever case kasi alam nila walang ginawang mali ang OBP. At the same time, after they spent that money in how many days, sabi nila 11 or 19, they submitted an expense report in just 17 days. Kita nyo? Hindi pinatagal yung report. Hindi pinatagal yung pagsasubmit ng report because the reporting process of them, the documentation is properly documented. Napakalinis ng trabaho. Diba? Sinong hindi matutuwa doon? Diba? Ikaw na isang boss, pinagawa mo ng trabaho yung isang kawani mo. Inabot siya. Ang sabi mo, ang deadline mo, I'm giving you 72 hours. Pero inabot siya ng isang buwan. Is that an efficient one? No. Hell no. Ngayon, nagre-reklamo sila sa bilis ng paggastos, sa bilis ng pagpasa ng report. Issue yun sa kanila. Kayo po mga kababayan. No? Hindi ko po sinasabi sa inyo na kampihan natin ng Duterte, but be reasonable. Look at the facts. They have seen the facts. They have seen the documents.
What they come up with, wala po kami nakitang misuse, but the burden of proof is still in the Vice President. What the hell is that? So ito po mga kababayan, no? Hindi po masama ang loob ko na tatanggalin ng confidential fund ni VP Sara at DepEd. Bakit? Natutuwa pa ako. Kasi una, di ba sinabi ko, hindi na siya mabubusisi. Hindi na siya magpre-prepare ng documentation. Pangalawa, advantage kasi mai-improve ang intelligence ng ating mga nasa external forces. Di po ba? Pero akala nyo, nawala nyo siya sa sirkulasyon ng security and intelligence? Kitang-kitang kumakagat lang kayo sa black ni Sara Duterte. Baka nakakalimutan nyo, meron pa siyang isang ahensya na pinagsisilbihan. O ikaw, Brosas, ikaw, Manuel, ikaw kayong mga lawmakers dyan, kayong tatlong bugok sa Risa Hontiveros, ano ahensya ng pamahalaan na kabilang kayo? Naiinggit kayo kasi wala kayong confidential fund. Naiinggit kayo kasi wala kayong intelligence fund. Naiinggit kayo kasi hindi fame war si Sara Duterte, kundi kayo. Kayo ang nagpakita ng kartada ninyo na kayo ay fame war. Kung walang issue kay Sara Duterte, hindi kayo makikilala. Kung walang issue kay Sara Duterte, makikita ng tao na wala kayong ginagawang trabaho. Di po ba? Na nakatenga lang kayo dyan sa mga upuan ninyong mga hindot kayo, nagpapalaki kayo ng ano? Si Sara Duterte, BP, DepEd, and Vice Chair of NTF-ELCAC. Kanit-kanit kayo. Ano ang sabi ng Congress? Lahat ng may intelligence fund or confidential fund na hindi naman kabilang sa security and intelligence gathering, kukunin namin ng pondo, ililipat namin sa mga ahensya na naggagawa ng security and intelligence gathering. And what do you think of NTF-ELCAC? Kung 650 yung kay Sara, ibibigay yan dyan sa West Philippine Sea, so be it. How about those other agencies? Kailangan, kayong mga DDS, busisiin nyo lahat ng ahensya ng pamahalaan na nanghihingi ng confidential or intelligence funds na walang kinalaman sa security and intelligence, tapos binigyan sila. What does it mean to you? Nalagari si Sara Duterte. Sininggle out siya. Dahil, bakit sila meron? Hindi naman nila function. Wala silang function ng security and intelligence gathering. Bakit meron silang confidential? Di po ba? O yan ang trabaho nyo, mga DDS. Hanapin nyo. Kala nyo, yung mga Makabayan Black, Progressive Group, si Risa Hontiveros, tagumpay na siya? Hindi po. Kasama pa rin si Sara Duterte sa security and intelligence gathering. Why? She's a co-vice chairman of NTF-ELCAC. Hanapin nyo na lang kung ano ang ibig sabihin ng NTF-ELCAC. What a moron you are, mga Makabayan Black and Risa Hontiveros. Sasabihin yan, magpapapress ko niyan, lalo na si Hontiveros, the player for dramatics. Tagumpay po ang taong bayan kasi naiparating natin na hindi dapat magkaroon ng confidential fund ang OBP at DepEd. Tagumpay po tayo, tagumpay. Ulol, akala mo nagtagumpay ka? Wala kang ang naiparating sa amin eh. Yung drama mo na 11 days lang na maparang may credit card, so what? I can spend that money in just one day. Try me. Try me. Bigay mo sa akin yan. I will spend it in one day. I'm gonna give you a final receipt in just one day too. Freaking idiot. Di po ba? Tell me, hindi ako magmamayabang sa inyo. Give me that money. Yung 125 million pesos, I will spend it in one day. I'm telling you the truth. Oh, bibigyan ko kayo kaagad ng resibo just like BP Sara did. Pero akala nyo, nagtagumpay kayo? Yung tagumpay nyo, short-lived, mga bugok. Sara Duterte can still function as BP. Sara Duterte can function still as a DepEd even though without a confidential fund. That's what she said before. And she will still function as intelligence gathering and security because she's still part of the NTF-ELCAC. Kayo ang na-poker face, mga ulol.
pasensya naman po, no? Naku, hindi ko na po mapigilan talaga eh. No? Kaya ako, hindi po kami, yung kaibigan ko, si Hattori, hindi po kami nasiraan ng loob dyan, di kami nagmamaktol na nawalan ng confidential fund si BP Sara. No way! It is an advantage for her. Madadagdagan palalo yung pondo ng ahensya na kung saan siya ay kabilang pa. Di po ba? Oh, ganun lang yan. Kasi sinabi niya naman niya, OBP and DepEd can operate even without that. Oh, bahala na po ang mahusay na BP. Paano siya mag-operate ng ganyan? Still to protect our young people. Still to protect the youth of tomorrow. Di po ba? O kasi ang gusto ng Makabayan Black, wag niyong bigyan kasi nai-spy yan ang mga estudyante. Kapakanan daw ng estudyante, mga mag-aaral o mga anak ninyo ang ano nila. Tanungin natin, kayong Makabayan Black, are you willing, no? Willing ba kayo na maging responsible if those kids gone missing and later on find out they went to the mountain? Kasi wala na nagbabantay sa mga teroristang grupo. Are you willing to bear responsibility for them? Are you willing to bear responsibility for yung cries ng mga magulang, yung iyak, yung hinagpis? Di po ba? Wala. Wala silang pakialam dyan. Kasi ang advokasya nila ay para maisulong lang yung self-interest ng makakaliwang grupo. O feeling nyo, nagtagumpay kayo? Nek-nek ninyo. Nandiyan pa rin at buhay na buhay pa rin ang NTF-ELCAC na gustong tanggalin ni Manuel. Utot mo, Manuel, ikaw ang umalis sa Kongreso, hindi ka kailangan dun. Summa cum lauding ek-ek. Yan tinatawag niyong summa cum lauding bobo. Dapat yan, na-demanda na yan eh. Di ba? Accusing someone without an evidence. Ayun ba ang summa cum laude, ha, Manuel? Di ba? Ay, ikaw, Dinosaur Castro, sabi ni BP Sara yun ha, ginagamit ko lang. Oh, ano na, accomplishment mo dyan? Ikaw, Brosas, nakita ka pang kasama nung dalawang bugok na babae. Diba, nakita nyo naman, mga kababayan, di ba kayo nagsasawa dyan? Nakikita nyo, lantarang affiliation sa makakaliwang grupo. Bakit natin alam? Kasi sinabi mismo nung isang tatay nung isang babae na, yung kasama niyang babae ay MPA. Oh, pasensya naman ako, nangangawit na ako mga kababayan. So ang sa akin, system mga kababayan, no? Tulad nung nag-usap kami nung kaibigan ko, si Hattori, hindi kami nalulungkot. Okay lang yun. 500 million? Sige, bigay nyo. Kailangan ng Coast Guard, kailangan ng BIFAR, kailangan ng NSC. Sige, bigay natin. As long as magagawa nila yung mandato na binigay sa kanila, ma-improve ang ating external defense. That's so bad. Do you think hindi nakikilo si BP? Do you think hindi nakikilo si DepEd Secretary Sara Duterte? That's what you think, morons. Ganda nga yan eh, less sa kanya, less stress kasi itong tatlong bugok na ito kasama si Flair for Dramatics, Best Actress Risa Hontiveros, na wag na siyang kulit-kulitin sa confidential fund. At the same time, i-audit nila yung NTF-ELCAC next year? Sa kanilang confidential fund? Weh. Di ba? Oh, less stress kay BP yan. Sige, kunin nyo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking So, kayong mga DDS, ay malungkot. There will always be a light at the end of the tunnel. No? At kita naman ng taong bayan kung gaano kasalaula itong Makabayan Black na ito at si Risa Hontiveros. Walang maipakitang illegal or misuse pero pinipilit pa rin. Nakita nyo kung gaano sila katarantado, gaano sila ka-spoiled. Ganyan po sila. Kaya wag kayong yung malungkot, no? It's a victory for Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, there will be a time that Sara Duterte will sing, I am the champion. Rocky Marciano. At doon po sa mga kasama natin na anti-Duterte naman, sige, magbunyi na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako,
hate na hate ko talaga yung Makabayan Black na at makakaliwang grupo na yan. No? Bibirahin at pati si Hontiveros, bibirahin natin yan. Pero pag kumampi siya sa West Philippine Sea, tulungan natin eh. Kakampi siya sa West Philippine Sea. No? So, yun lang sa akin, sa amin ng kaibigan ko. Huwag tayong malungkot. There will always be another day. Live up another day. So, siguro sila ngayon, tuwan-tuwa. Pero what did you gain? Nothing. Nothing. Kasi napatunayan na wala naman illegal, walang, sabi nyo, tameme naman si Saray, wala naman. Buti ngayon, nanahimik na lang taking the high road kaysa yung makata, ano ba yung tawag doon, madaldal? Wala man lamang utak. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.